Ang alas 5 ng umaga sa San Isidro ay mayroong sariling simponya, isang pinaghalong awit ng kalikasan at ng nagbabadyang gising ng tao. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit ang madilim na bughaw sa silangan ay unti-unti nang nagiging isang malambot na kulay rosas. Sumisikat sa mga gilid ng mga ulap na nakalatag na tila mga higanting unan sa himpapawid. Sa loob ng maliit na bahay na gawa sa pinagsamang kahoy at semento sa silid ni Jessa, unti-unti nang lumalabas ang manipis na sinag ng liwanag mula sa siwang ng kortinang manipis at luma, sumasayaw sa sahig na pinakintab ng panahon at paulit-ulit na paglilinis. Nakahiga si Jessa sa kanyang banig. Ang kanyang kanang braso ay nakapulupot sa kanyang unan na may bahid na amoy ng kanyang buhok at ng lumang tela. Ang kanyang hininga ay mahina at regular. Bawat paglanghap at pagbuga ay isang tahimik na ritmo sa katahimikan ng umaga. Ang kanyang buhok na nakakalat sa banig ay parang itim na anino sa kulay rosas na liwanag. Hindi pa siya gising, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakaramdam na sa pagbabago ng paligid. Ang unang tunog na nakarinig ng kanyang tainga ay ang huni ng isang maya na dumapo sa bintana, marahil ay naghahanap ng mumuo ng kapwa nito. Sinundan ito ng malalim na dagundong ng isang tandang mula sa kapitbahay, isang pamilyar na hudyat na nagsasabing papalapit na ang pagbubukang liwayway. Dahan-dahan, bumukas ang kanyang mga mata. Hindi ito isang biglaang pagmulat, kundi isang mabagal na pagdaga ng talukap, tila ayaw pa niyang iwanan ang mundo ng panaginip. Ang kanyang mga mata na kulay kape at puno ng isang uri ng matamis na pagkabata ay sandaling nakatitig sa kisame na may mga bahid ng amag sa mga sulok. May isang maliit na agiw na nakabitin mula sa kisame, dahan-dahang gumagalaw sa halos hindi mahawakang simoy ng hangin. Nakita niya ang bawat hibla ng agiw, ang bawat maliit na dust particle na sumasayaw sa liwanag na unti-unti nang lumalakas. Kumilos si Jessa. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang bibig habang dahan-dahan niyang inunat ang kanyang mga braso at binti. Narinig niya ang mahinang pagkaluskos ng kanyang buto. Ang kanyang kumot na gawa sa manipis na koton ay nadulas mula sa kanyang balikat, inilalantad ang kanyang payat na katawan sa malamig na hangin ng umaga. Sa ganoong sandali, pakiramdam niya ay isa lamang siya sa mga maliliit na nilalang sa mundo, bahagi ng isang malaking mekanismo na patuloy na umiikot. Ngunit sa loob niya, mayroong isang kakaibang pag-asa, isang hindi maipaliwanag na paghahangad na hindi niya lubos maintindihan. Bumangon siya at umupo sa gilid ng banig. Ang malamig na sahig ay humalik sa kanyang mga talampakan, isang paalala ng kanyang kinatatayuan. Ang kanyang silid ay simple lang. May isang lumang kabinet na gawa sa kahoy. May mga ukit na hindi na gaanong makita dahil sa paglipas ng panahon. Sa itaas nito may isang maliit na salamin na nakasabit at sa gilid naman ay may ilang lumang libro na nakasalansan. Ang kanilang mga pahina ay dilaw na at amoy lupa. Ang bawat gamit sa silid ay may kanya-kanyang kwento, tahimik na nagkukubli sa bawat gasgas at dumi. Mula sa labas narinig niya ang tunog ng kaldero na ikinikiskis sa kalan at ang amoy ng kape na unti-unting kumakalat sa buong bahay. Ito ang amoy ng umaga, ang amoy ng tahanan, ang amoy ng kanyang ina na gumigising at naghahanda ng almusal.
Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng pamilyar na amoy. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan, ngunit kasabay nito ay isang bahagyang lungkot, isang pag-iisip kung hanggang kailan mananatili ang ganitong kapayapaan. Tumayo si Jessa at lumapit sa maliit na bintana. Ang mga dahon ng mangga sa labas ay basang-basa pa ng hamog, kumikinang sa sinag ng araw na nagsisimula ng bumungad. Ang simoy ng hangin ay pumasok sa siwang ng bintana, nagdala ng amoy ng sariwang lupa at ng mga bulaklak na hindi niya makita. Tiningnan niya ang tanawin sa labas, ang mga bubong ng mga kapitbahay, ang mga poste ng kuryente na may mga kawad na nakasabit, at sa malayo ang bahagyang anyo ng mga burol na halos mawala sa ulap. Naglakad siya patungo sa pintuan at dahan-dahan itong binuksan. Narinig niya ang tunog ng pagkabukas ng bisagra, isang tunog na napakasanay na sa kanyang pandinig. Ang pasilyo ay madilim pa, ngunit ang liwanag mula sa kusina ay nagbigay ng sapat na ilaw upang makita niya ang kanyang dinadaanan. Ang sahig ay malamig pa rin sa kanyang mga talampakan. Nakarinig siya ng mahinang pag-ubo mula sa silid ng kanyang lola, isang paalala na may iba pa silang kasama sa bahay na unti-unti na ring nagigising. Pagdating sa kusina, nakita niya ang kanyang ina, si Aling Nena, na nakatalikod sa kanya, abala sa paghahalo ng kape sa isang lumang tasa. Ang init mula sa kalan ay sumasalubong sa kanyang mukha. Ang buhok ni Aling Nena ay nakapusod. May ilang hibla na nakakawala at nakakalat sa kanyang balikat. May bahid ng pagod sa kanyang kilos, sa paraan ng kanyang paghawak sa sandok at sa bigat ng kanyang mga hakbang. Ngunit sa likod ng pagod na iyon, mayroong pagmamahal na nakaukit sa bawat pagkilos niya. "Gising ka na pala, Inday," sabi ni Aling Nena nang hindi lumilingon. Ang boses ay malambing ngunit may bahid ng pagod. "Halika't uminom ka ng kape, mainit-init pa." Lumapit si Jessa at umupo sa isang bangko na gawa sa kawayan. Ang mesa ay simple lang, gawa rin sa kahoy, may mga bakas ng mga lumang tasa at plato. Nakita niya ang isang platito ng lumang tinapay at ang isang mangkok ng kanin na niluto kagabi. Ito ang kanilang almusal. Simple ngunit sapat. "Magandang umaga po, Inay," sagot ni Jessa. Ang kanyang boses ay bahagyang paos pa rin mula sa pagtulog. Kinuha niya ang tasa ng kape na inabot ng kanyang ina. Ang mainit na tasa ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang mga kamay. Inamoy niya ang kape, ang mapait ngunit nakapagpapalusog na amoy. Isinubo niya ang isang sipsip. Ang init ng likido ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang lalamunan. Habang umiinom, pinagmamasdan niya ang kanyang ina. Nakita niya ang mga wrinkles sa paligid ng mga mata nito, ang mga kamay na magaspang na sa dami ng trabaho. Pakiramdam niya ay mayroon siyang utang na loob sa kanyang ina. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang nagsusumikap ang kanyang ina para sa kanilang pamilya, para sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Ngunit sa kabila nito, may bahagi rin kay Jessa na nangangarap ng higit pa sa simpleng buhay na ito. Isang buhay na puno ng kulay, ng mga bagong karanasan, ng pag-ibig na tulad ng sa mga nobelang binabasa niya. "May ipapabili ako sa iyo sa palengke mamaya, Jessa," sabi ng kanyang ina habang naghuhugas ng mga plato. Ang tunog ng mga pinggan ay nagdagdag sa ingay ng umaga. "Kailangan natin ng isda at gulay para sa tanghalian
at baka makadaan ka na rin sa tindahan ni Aling Pasing para sa suka at asin. Opo, inay, sagot ni Jessa. Ang pamamalengke ay isa sa kanyang pangkaraniwang gawain. Hindi ito bago sa kanya. Ngunit sa tuwing pupunta siya sa palengke, pakiramdam niya ay may pagkakataon siyang makakita ng bagong mukha, ng bagong kwento. Ang palengke ay isang maliit na mundo sa loob ng kanilang bayan, puno ng ingay, ng tawanan, ng iba't ibang amoy. Matapos ang almusal, tinulungan ni Jessa ang kanyang ina sa paglilinis ng kusina. Ang bawat pagpahid sa mesa, ang bawat paghuhugas ng plato ay ginawa niya ng may kaunting pagkabagot, ngunit mayroong responsibilidad. Habang naghuhugas ng mga baso, narinig niya ang kanyang sariling paghinga. Ang tubig ay dumadaloy mula sa gripo. Ang tunog nito ay nakaka-relax. Ang kanyang isip ay lumilipad, naglalayag sa mga panaginip na hindi niya masabi sa sinuman, panaginip tungkol sa pag-ibig, sa mga paglalakbay sa isang buhay na malayo sa kanyang kasalukuyang realidad. Nang matapos ang mga gawain sa bahay, naghanda si Jessa para sa kanyang pagpunta sa palengke. Nagpalit siya ng damit, nagsusuot ng isang simpleng t-shirt at maong shorts. Pinusod niya ang kanyang buhok at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili, isang batang babae na may mga mata na puno ng pag-asa, ngunit may bahid din ng kawalang katiyakan. Ang kanyang balat ay malinis. Ang kanyang mukha ay sariwa, ngunit mayroon na siyang pakiramdam na handa na siyang harapin ang mundo. Lumabas siya ng bahay, dala ang maliit na bag na gawa sa kawayan at ang listahan ng mga ipapabili. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat at ang init ay nagsisimula ng dumaloy sa hangin. Ang mga kalsada ay unti-unti nang nagiging abala. May mga tricycle na dumadaan, may mga bata na naglalaro sa kalsada, may mga matatanda na nakaupo sa labas ng kanilang bahay nagkukwentuhan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang buhay. Habang naglalakad, pinagmamasdan ni Jessa ang kanyang paligid. Ang mga tindahan sa gilid ng kalsada ay unti-unti nang nagbubukas. Ang amoy ng sariwang tinapay mula sa panaderya ay sumasalubong sa kanya, kasama ng amoy ng sariwang kape at ng usok mula sa mga sasakyan. Narinig niya ang ingay ng mga sasakyan, ang tawanan ng mga tao, ang huni ng mga ibon. Lahat ng ito ay nagbibigay ng buhay sa bayan. Ang palengke ay hindi kalayuan sa kanilang bahay. Pagdating niya doon, agad na sumalubong sa kanya ang halo-halong amoy ng sariwang isda, gulay, prutas at lupa. Ang ingay ay mas malakas dito, ang sigawan ng mga tindera, ang tawaran ng mga mamimili, ang tunog ng mga kutsilyo na humahagod sa mga bloke ng kahoy, ang tunog ng mga sako na iginagapos at binubuhat. Ang bawat sulok ng palengke ay puno ng buhay, ng paggalaw. Naglakad si Jessa sa gitna ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sariwang isda at gulay. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan, tila ayaw niyang magmadali. Nais niyang pagmasdan ang bawat detalye, ang bawat mukha na kanyang nakikita. May isang matandang babae na nakaupo sa gilid, nagtitinda ng mga sariwang bulaklak. Ang mga amoy nito ay nakapupukaw ng damdamin. May isang batang lalaki na nagtatakbuhan sa pagitan ng mga stall, dala ang isang basket ng mga gulay. Habang naglalakad, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa bandang dulo ng palengke, malapit sa tindahan ng karne, may isang lalaking nakatayo.
Hindi ito ang karaniwang mukha na nakikita niya sa palengke. Ang lalaki ay mataas, may matipuno ang pangangatawan at ang kanyang tindig ay may kakaibang dignidad. Ang kanyang balat ay bahagyang kayumanggi at ang kanyang buhok ay itim, bahagyang magulo ngunit maayos pa rin. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at pantalon ngunit mayroon siyang aura na kakaiba. Hindi niya ito kilala. Hindi pa niya ito nakita rati. Ang lalaki ay nakatitig sa isang tumpok na mga sariwang isda. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit may bahid ng pag-iisip. Mayroong isang bagay sa kanyang pagtingin na nagpakabog sa puso ni Jessa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ito ay isang uri ng kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang init na unti-unting kumalat sa kanyang pisngi. Sandali silang nagtama ng paningin, isang mabilis na sulyap, isang bahagyang pagkilala, at pagkatapos ay bumalik sa isda ang tingin ng lalaki. Ngunit para kay Jessa, ang sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo. Ang ingay ng palengke ay tila nawala, ang mga amoy ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon na sa lalaking iyon. Sino siya? Saan siya galing? Bakit ngayon lang siya nakita sa palengke? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang gumala sa kanyang isip, tila mga ulap na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya namalayan na nakabili na pala siya ng isda at gulay at nabayaran na niya ang mga ito. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng kusa, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Pagkatapos ng pamamalengke, dumaan siya sa tindahan ni Aling Pasing. Ang tindahan ay maliit, puno ng iba't ibang gamit mula sa mga dilatang pagkain hanggang sa mga sabon at shampoo. Ang amoy ng suka at asin ay sumasalubong sa kanya pagpasok niya. Nakita niya si Aling Pasing, isang matabang babae na may ngiti sa labi, abala sa pagtitimbang ng mga sibuyas. "Magandang umaga, Jessa," bati ni Aling Pasing. Ang kanyang boses ay malakas at masigla. "Ano ang atin?" "Suka at asin po, Aling Pasing," sagot ni Jessa. Ang kanyang boses ay bahagyang namamaos pa rin. Habang naghihintay, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa iba't ibang produkto sa tindahan. Ngunit ang kanyang isip ay bumabalik pa rin sa lalaking nakita niya sa palengke. Ang kanyang mukha, ang kanyang tindig, ang paraan ng kanyang pagtitig sa isda, lahat ng iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Nang makabalik si Jessa sa bahay, ang araw ay mataas na sa langit. Ang init ay mas matindi na ngayon. Ang kanyang ina ay naghihintay na sa kanya, handa ng magluto ng tanghalian. "Ano, Inday, marami bang tao sa palengke?" tanong ng kanyang ina habang kinukuha ang mga pinamili. "Opo, Inay," sagot ni Jessa. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagod, ngunit mayroon ding kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Marami po," ngunit hindi niya idinagdag ang isa pang detalye, ang tungkol sa lalaking nakita niya. Ito ay isang lihim na kanyang itinatago sa kanyang puso, isang bagong karanasan na tila nagbigay ng kulay sa kanyang ordinaryong araw. Ang kanyang puso ay patuloy na bumibilis sa tuwing naiisip niya ang lalaking iyon. Habang naghahanda ang kanyang ina ng tanghalian, umupo si Jessa sa sala. Ang bahay ay tahimik na ngayon. Tanging ang tunog ng paghihiwa ng gulay mula sa kusina ang naririnig. Ang araw ay sumisikat sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa lumang sahig.
Kinuha niya ang isang lumang libro mula sa kanyang cabinet, isang nobela tungkol sa pag-ibig at pagkabigo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya gaanong naiintindihan ang mga salita. Ang kanyang isip ay puno ng mukha ng lalaki ng kanyang misteryosong presensya. Hindi niya alam kung sino siya. Hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Ngunit mayroon siyang pakiramdam na ang lalaking iyon ay magiging bahagi ng kanyang buhay sa isang paraan na hindi niya palubos na naiintindihan. Ito ay isang simula, isang bagong kabanata na hindi niya pa nasusulat. Ang pag-asa ay nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Isang pag-asa para sa isang bagay na bago, para sa isang pag-ibig na tulad ng sa mga kwento. Ang maliit na sulyap na iyon ay sapat na upang magtanim ng isang binhi ng pag-asa, isang pag-asa na magiging simula ng isang mahaba at komplikadong kwento. Ito ay simula ng pagbabago, ng pagkahulog, isang pagkahulog na sa huli ay babasag sa kanyang simpleng mundo. Hindi nagtagal, muling nag-cruise ang landas ni Jessa at ng misteryosong lalaki. Isang hapon habang naglalakad siya pauwi mula sa paaralan, nakita niya itong nakasandal sa isang puno malapit sa kanto, tila naghihintay. Huminto ang kanyang paghinga. Ang sikat ng araw ay humahalik sa mga dahon sa likuran niya at ang anino ng mga ito ay sumasayaw sa kanyang mukha. Suot nito ang isang simpleng t-shirt na nagtatampok sa mga bisig nitong may bahagyang kalamnan at ang mga mata nitong kayumanggi ay nakatitig sa kawalan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, may isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila, isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nagpabilis sa tibok ng puso ni Jessa. Magandang hapon ang bati ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at bahagyang paos. Ngunit may kakaibang lambing. Jessa, hindi ba? Nagulat si Jessa na alam nito ang kanyang pangalan. Oo, sagot niya. Halos pabulong. Paano mo nalaman? Ngumiti ang lalaki, isang ngiting nagpadala ng kakaibang init sa buong katawan ni Jessa. Narinig ko mula sa mga nagtitinda sa palengke. Ikaw yung madalas magpabili ng gulay ng nanay mo, di ba? Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pagkaakit, isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Ako nga pala si Raul. Inabot ni Raul ang kanyang kamay at nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Jessa ang isang kislap na tila nagsasabing ito na ang simula ng isang bagay na matagal na niyang pinangarap. Ang kanyang balat ay bahagyang magaspang, ngunit ang kanyang hawak ay matatag at nakakapagbigay ng kapanatagan. Raul! Ulit niya, tila sinusubukan ng pangalan sa kanyang dila. Ang ganda ng pangalan mo! Mula noon, nagbago ang takbo ng mga araw ni Jessa. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, tila ba sadyang nagkikita sila ni Raul. Minsan sa kanto, minsan sa maliit na tindahan kung saan siya bumibili ng merienda o kaya naman sa parke na malapit sa kanilang bahay. Ang bawat sulyap, ang bawat ngiti, ang bawat pag-uusap ay tila nagpapabilis sa pagkahulog ni Jessa. Masigasig siyang nakikinig sa mga kwento ni Raul tungkol sa kanyang araw, sa kanyang mga pangarap, at sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Hindi ito nagbabanggit tungkol sa kanyang pamilya o personal na buhay at sa kanyang inosenteng isip, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang nararamdaman niya sa tuwing kasama niya si Raul. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang liblib na bench sa parke, ang buwan ay saksi sa kanilang lumalalim na pagtitinginan. Ang ganda ng buwan, Jessa!
Sabi ni Raul, ang kanyang tinig ay halos bulong, pero mas maganda ang mga mata mo. Naramdaman ni Jessa ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila handa ng lumundag palabas mula sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong isasagot. Ang lahat ng kanyang natutunan sa mga nobelang binabasa niya ay tila nagkakatotoo. Ito ba ang pag-ibig na inaasam-asam niya? Ang pag-ibig na nagbibigay kulay sa kanyang ordinaryong mundo? Dahan-dahang inabot ni Raul ang kamay niya at pinisilito ng marahan. Ang kanyang paghawak ay puno ng pagnanais at pangako. Tinitigan niya si Jessa sa mga mata at sa mga sandaling iyon tila nawala ang lahat ng ingay ng mundo. Tanging sila lamang ang naroroon at ang kanilang mga damdamin. Jessa, ang sabi ni Raul, ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig. Gusto kita. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Hindi na nakapagpigil si Jessa. Naramdaman niya ang isang matamis na kirot sa kanyang puso, isang kirot na matagal nang naghihintay na maramdaman. Gusto rin kita, Raul. Ang bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng buwan, naglapat ang kanilang mga labi. Ito ang kanyang unang halik at para kay Jessa, ito ang selyo ng kanilang pag-ibig, isang pangako ng walang hanggan. Mula noon, naging mas matindi ang kanilang relasyon. Ang bawat sulyap ay nagbago tungo sa mas matagal na titigan, ang bawat hawak kamay ay naging yakap, at ang bawat pagkikita ay naging pagnanais na mas lalo pang magkasama. Nagsimula silang magkita sa mas liblib na lugar, sa mga oras na alam ni Jessa na wala ang kanyang ina. Ang kanyang buong pag-iisip ay umikot kay Raul. Binigay niya ang lahat, ang kanyang sarili, ang kanyang puso, ang kanyang pagkababae. Sa kanyang isip, ito ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na nababasa niya sa mga libro. Walang alinlangan, walang pagdududa, tanging purong paniniwala na si Raul ang kanyang nakatadhana. Ngunit ang kaswal na pag-uusap sa pagitan ng tawanan at pagbibiro ay naging simula ng pagkawasak ng kanyang inosenteng mundo. Isang hapon, habang nagkukuwento si Jessa tungkol sa isang nakakatuwang insidente sa klase, binanggit niya ang kanyang edad. Kaya nga hindi pa ako pwedeng bumoto, Raul, 16 pa lang ako, ang sabi niya, tumatawa. Biglang bumitaw si Raul sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng saya ay napalitan ng matinding gulat at pangamba. Ang kanyang mga mata ay lumaki at tila nanlalamig ang kanyang balat. 16. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Jessa, hindi mo sinabi sa akin. Nagtaka si Jessa sa biglang pagbabago ng mood ni Raul. Bakit, Raul? May problema ba? Ayaw mo ba sa akin dahil menor de edad pa ako? Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagulantang si Raul sa isang simpleng impormasyon. Tumayo si Raul, ang kanyang mga kamay ay sinasabunutan ang kanyang buhok. Naglakad siya pabalik-balik, ang kanyang mga labi ay nagmumura ng hindi maintindihan na mga salita. Hindi ito tama, Jessa. Alam mong hindi ito tama. Naramdaman ni Jessa ang lamig ng hangin na humampas sa kanyang balat, mas malamig pa sa gulat na bumalot kay Raul. Anong hindi tama? Raul, ang pagmamahala natin? Masama ba yon? Nagbabadya na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang mawala si Raul.
Siya ang kanyang mundo. Jessa, bata ka pa, sabi ni Raul. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Marami ka pang hindi naiintindihan. Kailangan nating itigil ito. Hindi ito pwede para kay Jessa. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kanyang puso. Ayoko. Hindi mo ako pwedeng iwan, Raul. Mahal kita. Sabi mo mahal mo rin ako. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng desperasyon. Lumuhod siya at niyakap ang mga binti ni Raul. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Pakiusap, Raul. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Naramdaman ni Raul ang bigat ng kanyang mga kamay sa kanyang binti. May sakit sa kanyang mga mata. Isang halo ng awa at takot. Sinubukan niyang ipaliwanag paulit-ulit na sinasabing hindi ito pwede, na delikado ang sitwasyon. Ngunit sa bawat pagtanggi ni Raul, lalong humigpit ang kapit ni Jessa. Ang kanyang puso ay nagsasara sa anumang lohika. Tanging ang takot na mawala ang pag-ibig na ito ang pumupuno sa kanyang isip. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Raul na lumayo. Hindi na siya nagpakita sa mga dating tagpuan nila. Hindi na siya sumasagot sa mga text ni Jessa. Ngunit hindi sumuko si Jessa. Hinahanap niya ito sa bawat sulok, sa bawat lugar na posibleng puntahan ni Raul. Ang bawat pagtatangka ni Raul na lumayo ay nagpapahigpit lamang sa kanyang kapit. Hindi niya kayang tanggapin na matatapos ang lahat. Ito ang kanyang unang pag-ibig at buong akala niya ito na ang huli. Isang araw nagsimulang maramdaman ni Jessa ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang nahihilo, nasusuka sa umaga at ang kanyang panlasa ay nagbago. Sa una, pinaghihinalaan niyang may sakit lang siya o kaya ay dahil sa stress sa paghahanap kay Raul. Ngunit nang hindi na siya dinatnan, ang kaba ay unti-unting lumaki at naging matinding takot. Hindi siya makatulog sa gabi. Ang kanyang isip ay puno ng mga posibilidad. Naglakas loob siyang bumili ng pregnancy test mula sa isang liblib na botika. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis sa bawat hakbang sa banyo ng kanilang bahay habang naghahanda ang kanyang ina ng hapunan. Kinakabahan niyang ginawa ang test. Ang mga segundo ay tila naging oras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang resulta. Nang lumabas ang 2 linya, tila gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makahinga. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsinghap. Buntis siya. Siya, isang 16 anyos menor de edad, ay buntis. At ang ama, si Raul. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paano niya sasabihin sa kanyang ina, sa kanyang pamilya, sa paaralan, at paano niya sasabihin kay Raul na ayaw na siyang makita. Ang pagkabuntis niya ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas upang hanapin si Raul. Kailangan niyang ipaalam ito sa kanya. Kailangan niyang harapin ito. Matapos ang ilang araw na paghahanap, sa wakas ay nakita niya si Raul. Nakaupo ito sa isang karinderya, nag-iisa. Lumapit si Jessa. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak at pagod. Raul ang tawag niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Nagulat si Raul nang makita siya. Jessa, bakit ka nandito? Sabi ko sa'yo, buntis ako, Raul. Ang diretsyong sabi ni Jessa. Hindi na niya kayang magpatumpik-tumpik pa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Raul.
naghahanap ng anumang senyales ng pagmamahal, ng responsibilidad. Biglang namutla si Raul. Ang kanyang bibig ay bumukas at sumara, walang lumalabas na salita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ito ang pinakamasamang bangungot na kanyang kinatatakutan. Sa'yo to, Raul, patuloy ni Jessa, ang kanyang mga luha ay umaagos na. Kailangan mong panagutan to. Tayo ang may gawa nito. Sa mga oras na iyon, tila gumuho ang mundo ni Raul. Isang menor de edad, buntis. Ano ang gagawin niya? Hindi niya maaaring iwanan si Jessa. Hindi niya maaaring hayaan itong mag-isa. Ang mga mata ni Jessa ay puno ng pag-asa, ng paniniwala na pananagutan siya ni Raul. Nakita ni Raul ang kanyang sarili sa isang sulok, walang ibang pagpipilian. Ang pagtatago sa kanilang relasyon ay naging pagtatago sa kanyang pagbubuntis. Kung malalaman ito ng mga magulang ni Jessa o ng mga tao sa kanilang lugar, tiyak na haharapin niya ang matinding gulo. CJ, Jessa, ang sabi ni Raul. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagkabigo at pagtalikod sa sarili. Pupunta tayo sa malayo. Hindi na tayo babalik dito. Itatago natin to. Naramdaman ni Jessa ang isang halo ng takot at kaligayahan. Takot sa hindi siguradong kinabukasan, ngunit kaligayahan dahil sa wakas ay pinanindigan siya ni Raul. Niyakap niya si Raul ng mahigpit. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa dibdib nito. Salamat, Raul! Salamat! Kinabukasan, nag-iwan ng maikling sulat si Jessa sa kanyang ina. Isang sulat na nagsasabing umalis siya at wag na siyang hanapin. Pagkatapos ay sumakay siya sa bus kasama si Raul, bitbit ang isang maliit na bag. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sa kanyang isip, nagsisimula sila ng isang bagong buhay, isang pamilya. Akala niya sa wakas ay pananagutan na siya ni Raul. Nakarating sila sa isang malayong probinsya, sa isang maliit na bahay na medyo liblib. Malayo sa kanyang pamilya, malayo sa mga hukay na kanyang iniwan. Sa unang ilang linggo, masaya si Jessa. Inaalagaan siya ni Raul. Pinaparamdam nito na mahalaga siya. Unti-unting lumaki ang kanyang tiyan at sa bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan, lalong lumalalim ang kanyang pagmamahal kay Raul. Nangarap siya ng simpleng buhay kasama si Raul at ang kanilang magiging anak. Ito na siguro ang happily ever after na lagi niyang binabasa. Ngunit ang pagiging masaya ay panandalian lang pala. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Jessa ang kakaibang kilos ni Raul. Madalas itong lumalabas ng bahay at matagal bumalik. May mga araw na hindi ito umuuwi. Kapag tinatanong niya, palaging sinasabi ni Raul na naghahanap ito ng trabaho o kaya ay may kailangan lang asikasuhin. Ang kanyang mga ngiti ay tila sapilitan at ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan. Isang hapon, habang nag-iisa si Jessa sa bahay, narinig niya ang katok sa pinto. Inaasahan niyang si Raul iyon. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi si Raul ang nakita niya. Isang matandang babae ang nakatayo sa harap niya. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pighati. Sa tabi nito ay isang bata, mga 6 na taong gulang, na tila may pagtataka sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Sino ka? Ang tanong ng babae. Ang boses nito ay matalim at puno ng hinanakit. Anong ginagawa mo sa bahay ng asawa ko?
Naramdaman ni Jessa ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang dibdib. Ang mga salitang asawa ko ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit tila isang nakakabinging ingay. Hindi niya naintindihan. Asawa niyo po, ang bulong niya, ang kanyang mga kamay ay automatikong napahawak sa kanyang lumalaking tiyan. Sa mga sandaling iyon dumating si Raul. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang matandang babae at si Jessa na magkaharap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang mga salita ng babae ay tila yelo na dumurog sa kanyang buong pagkatao. At ang pagdating ni Raul ay nagkumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan, ang kanyang simpleng mundo, ang kanyang pag-asa, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang naglaho na parang bula. Raul, ang sabi ng babae, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang babaeng ito? At bakit siya nandito sa bahay natin at buntis pa? Ang kanyang tingin ay lumipat kay Jessa. At sa pagitan ng kanilang mga mata tila isang bagyo ang namuo, isang bagyo na wawasak sa lahat ng kanyang akalaing kaligayahan. Ang kanyang mundo ay gumuho at sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang sakit ng pagkabigo, ng pagtataksil at ang katotohanan na hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa isang maligayang kwento. Ito ang simula ng kanyang pagkahulog, isang pagkahulog na sa huli ay babasag sa kanyang simpleng mundo.